Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Mr. Jesus Busi Duki, isang magaling magiting na DDS vlogger. Ito yung nag-expose ng mga palpak na flood control project sa Ilocos Norte ni Sandro Marcos. Ito, ang ganda yung pagtalakay niya, yung SWS survey, historical record ng mga presidente from ERAP up to PBBM sa SWS survey. Naku, lumalabas ang pinakataas na corruption perception itong panahon ni PBBM. Ang taas, 84% sa respondents sa Greater Metro Manila, 84%. Grabing kakurap. Ang pinakamababa, panahon ni Tatay Digong. Ito. Pat. Iiyak na naman ito yung mga loyalista at mga pink. Jackpot, 84%. Ang marka ni Marcos, ang kanyang administrasyon sa korupsyon according to SWS survey dito sa Greater Manila area. 84%, highest in 25 years. Ito yung mga tala. Estrada, 63 to 77%. Yan. Arroyo, 60 to 67%. Aquino III, matutuwa yung mga pinklawan nito 43 to 56%. Duterte has the lowest, 41 to 45%. Siya yung lowest sa lahat. Tapos yung sumunod sa kanya, si Marcos Jr., 84%! Wow! Klaro naman Kahit wala ito, klaro naman, corrupt talaga ang administrasyon na ito. Kahit anong ilag, kahit anong tago. Sir, ikaw talaga ang tatamaan nito. BBM, ikaw talaga ang tatamaan nito. Why? Because you are the captain of the ship, the commander-in-chief, the executive officer, and of course, the trust of the Filipino people is in your hands, and you squandered it. Ano man ang rason na gawin mo, ano man ang rason ng mga handler mo, ano man ang gawin ninyong propaganda, it will go directly to you. Either pabaya ka, tanga, nagtatanga-tangahan, bobo lang talaga, or corrupt kang talaga. Sayang ang bayot! Bayat! Ang galing naman ito. Ang galing. So, papakita ko yung sample output. Bali, ang yung kakakapitan natin today is yung... Ang galing nitong vlogger nito. Auntie Claire, nasaan yung sinasabi mo na si VP Sara anak ng pinakakorap? Ang tatay niya, tatay ni BBM, tinagurian ng Guinness World Record. Silang mag-ina. Most corrupt couple in history in the world is Marcos Sr. and Imelda. Recorded yan. Nandun pa rin si Guinness. Nandun. Ano yung sinasabi ni Auntie Claire na pinakakurap daw si Tatay Digong, kaya nakakaya si VP Sara, anak ng pinakakurap. Ito, sa Pilipinas, SWS na yan. Ang pinakaunang survey group sa Pilipinas, pinaka-Vatican, pinaka-credible, lahat. Pinaka-the best, SWS. Kasi, ang SWS, kahit walang magbayad sa kanila, nagsusurvey. Parang public service. Ang sinusurvey nila yung quality of life ng mga Pilipinos. Kaya sa SWS, tinitignan nila yung poverty rate. Tumataas ba o bumababa? Hunger rate. Tumataas o yung quality of life. Anong perception ng Pilipino? Nag-improve ba ang quality nila ng buhay o bumaba? Yan ang tinitignan ng SWS. Hindi nababayaran. Well, kung may magpa-survey magbayad, pwede naman. Kaya lang, hindi mo madiktahan.
Yan ang SWS. Oh. Comparison. Klaro. Sabi natin, mataas na ang very unpopular na si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya lang, ano yung perception? Greater Manila, nandito yung mga, basta, center of power yan, Greater Manila area. Gloria, nasa 66 to 70%. Mataas na yun, ha? Wow! In fairness, mababa kay Pinoy. Nasa 41 to 55. Mas mababa kay Tatay Digong. 41 to 45 lang. Pinakamababa. Perception ng korupsyon. Oh, ngayon, Marcos, 84% sa SWS. Mas mataas sa Pulse Asia. Dahil may survey ang Pulse Asia, sa isang survey nila, 97% sa mga respondents, buong Pilipinas na ito. Hindi Greater Manila lang. Buong Pilipinas, 97% sinasabi na talamak ang korupsyon itong administrasyong ito. Yung sumunod nilang survey, bumaba ng kaunti, kaya mataas pa rin. 94% sa respondents ng Pulse Asia, talamak ang korupsyon. Yan ang ang legacy ng Marcos Jr. administration. Kaya tama itong si Congressman Edgar Erisi, may napanood akong Facebook reel, sinasabi niya, hindi pwede na si BP Leni, ex-BP Leni, ay kumabit sa Marcos Jr. administration kung sakaling tatakbo na presidente sa 2020. Hindi pwedeng kumabit. Bakit? Si Madam Leni walang bahid sa korupsyon. Bakit siya makikipagtandem sa isang administrasyon na tinaguri ang merong pinakakurap na history ng pamamahala sa bansa. Kaya, I don't know kung anong mangyayari dito sa mga dilawan na masyadong takot na takot manalo si BP Sara. Kaya handa itong mga dilawang ito na makipag-alyansa sa Marcos. Oh. So, ano ngayon? Auntie Claire, sige, propaganda ba? Sabihin mong hindi korap ang Pangulo, na galit siyang nilulustay ang pera ng taong bayan. O anong sabi ni Jesus? Either mangmang, bobo, o nagbulag-bulagan, o talagang kasama siya sa korap. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagan og yero. O karon humanagyod sa pag-atop o maayo na gid nga ta. Humanagyod sa pag-atop. So, humanagyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulangon wa gyud mi nakapalit og yero kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay
Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga mong balay. Oo. So pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa ni lisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop. So maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kaayo. kaayo.